Ang tanong ko lang sa iyo, bro, ganito. Ang tanong ko sa iyo ganito. Pagdating ba sa kaligtasan na natutunan mo, paano ba maliligtas ang tao? Kailangan pa ba ng bautismo, ng gawa, o sasampalataya lang, ligtas na? Ano yung paniniwala mo? Iyan yung laging nasa social media ngayon na mainit na debate. Kung ang kaligtasan ba ay nakukuha sa gawa, sa bautismo, ang bautismo, kaibigan, ay normal yan sa tao na susunod. Kasi yan ang regulasyon o bilang Kristiyano, susunod ka sa iniutos. Pero mag-stick pa rin ako doon sa sitwasyon na ang kaligtasan ay matatamo ng isang tao sa pamamagitan ng pananampalataya kay Kristo Jesus. Ephesians 2:8, 9, 10 pa rin ako. Kasi kung gawa ang pag-uusapan, may specific lang na grupo ngayon ang maliligtas. Pero hindi ko rin sinasabi na hindi na ako gagawa ng kabutihan. Kasi ang bunga ng pagsunod kay Kristo ay pagsunod sa kanyang iniuutos. But it does not mean na dahil sa paggawa mo ng kabutihan, ang paraan na ikaw ay maliligtas. No. Pananampalataya pa rin sa ginawa ni Kristo sa krus, kaibigan. Ito, tanong. Ito, halimbawa, naunawaan ko na, nakuha ko na yung sinasabi mo. Halimbawa, meron kang pananampalataya. Tapos, yung bang pananampalataya na yon, pag wala bang gawa iyon, yun ba ay buhay sa harapan ng Diyos o patay? Yung sinasabi sa James, tama. Pero walang sinabi ng mga Hindi. Sagutin mo muna. Sa harap ba ng Diyos, yung pananampalataya mo bang walang gawa? Buhay ba yon o patay? Sinabi ng James, patay ang pananampalatayang walang gawa. Pero hindi ko sinasabi na Therefore, aminado ka, tanggap mo na ang pananampalatayang walang gawa ay patay. Sa makatuwid, sa harap ng Diyos, tanggap mo na ang pananampalatayang walang gawa ay patay. Ibig sabihin, kulang ang pananampalataya kung wala siyang gawa. Tama ba ito o mali? Sabi sa iyo na kahit pananampalataya lang ang aking pinaniniwalaan na hindi na ako gagawa, normal, alam ko ang sinabi ni James, ako ay gagawa. Response sa mga Kristiyano sumusunod kay Kristo. Tinatanggal ko ba ang gawa dahil ako ay sumampalataya lang? Hindi naman So, ibig sabihin, kasi sa paniniwala mo, kapatid, faith lang ligtas na eh. Kaya tinatanong ko sa'yo, kaya nga tinatanong ko sa'yo, halimbawa, meron kang faith, meron kang faith, tapos wala kang gawa. Yung bang faith mo na yun, buhay ba sa harapan ng Diyos o patay? Sagot mo, patay. Ibig sabihin, hindi sapat ang pananampalataya sa harapan ng Diyos. Patay ang pananampalatayang walang gawa. Tama ba ito o mali? Malalabag din ang Hindi, tama ba ito o mali? Hindi ko tinatanong yung Efeso. Yung tanong ko, sagutin mo. Tama ba ito o mali? Kaibigan, ang pagsabi ng tama o mali ay hindi sagot. Hindi bro, ganito. Bro, wait lang. Wait lang, paraanin mo ako, bro. Ganito kasi, sabi mo kasi, sa faith lang maliligtas ang tao. Pananampalataya lang. Kaya ang tanong ko sa'yo, paano kung walang gawa yung taong may pananampalataya? Buhay ba ito sa harapan ng Diyos o patay? Sagot mo, patay. Ibig sabihin, kailangan ng pananampalataya ay may gawa para ang pananampalataya ay maging buhay sa harapan ng Diyos. Ngayon, tanong ko sa'yo, yan bang pananampalataya mo na magliligtas sa'yo na walang gawa? Buhay ba yan sa harapan ng Diyos o patay? Tingnan mo, kaibigan, parang ini-insist mo na ako ay walang gawa. Hindi, kaligtasan ng pinag-uusapan. Hindi ko tinatanong may gawa ka o wala. Yung paniniwala sa kaligtasan, yun ang pinag-uusapan natin. Yan bang pananampalataya mong walang gawa na makapagliligtas sa'yo? Buhay ba yan sa harapan ng Diyos o patay? Kaibigan, kung ganyan ang tono ng tanong, ay parang nag-i-insist ka ng bagay na ang pananampalataya ko ay hindi ko sinasamahan ng gawa, which is tama ang sinabi ni James. Okay. Ibig sabihin, kapatid, tanggap mo pala na tama yung sinabi ni James
na ang pananampalatayang walang gawa ay patay. Ibig sabihin, sa makatuwid, ito tanong ko sa'yo, meron kang pananampalataya na sabi mo, faith lang, ligtas ka na at hindi na kailangan ng gawa sa kaligtasan. Tanong ko sa'yo, yan bang faith mo na yan na nagligtas sa'yo sa harapan ng Diyos nang walang gawa? Yan ba ay buhay o patay ayon kay Santiago? Kaibigan, nag-i-insist ka nga ng sitwasyon, kaibigan. Hirap ba sagutin? Hirap kang sagutin? Hindi sa mahirap sagutin, kaibigan. Kaya nga may debate sa bagay na ito. Pag sabihin mo rin na mahirap sagutin, ay mali na rin yan. Okay, Kasi, ibig sabihin, hindi mo masagot. ay, hindi ko masagot. Alam mo yan na sa hindi ko masagot. Maski ikaw nga, mayroong sitwasyon na ang yes at no ay hindi pwedeng isagot sa certain question. Okay, next question na lang. Ito bago kong tanong sa'yo. Sige. Paano ba, pakinggan mo, paano ba malalaman na ang isang tao ay nasa katotohanan? Sa pamamagitan ba ng pananampalataya lang o sa pamamagitan ng pananampalatayang may gawa? Pwedeng ipag-iwalay itong dalawa, kaibigan. Pero ang paraan ng kaligtasan ko ay Hindi. Sagutin mo yung categorical, bro. Uulitin ko pakinggan mo maigi Pakinggan mo. Tanong, paano ba malalaman ng isang tao kung siya'y nasa katotohanan? Sa pamamagitan ba ng pananampalataya lang o sa pamamagitan ng pananampalatayang may gawa? Hindi, parang ikaw umalis doon sa pananampalataya at gawa. Pag-ibig, kaibigan, ang pagsunod sa Panginoong Hesus at paggawa ng kabutihan, pananampalataya sa kanyang ginawa, magkasama yan. Hindi yan pwede maghiwalayin. Sa makatuwid, tanggap mo na ang pananampalataya at gawa ay magkasama. Sabi mo yan. So, ito bago kong tanong sa'yo. Sa makatuwid, inaamin mo, tanggap mo, sinabi mo ngayon na ang pananampalataya at gawa ay hindi pwedeng maghiwalay. Ngayon, tanong ko sa'yo, kung ang pananampalataya lang pala ang makapagliligtas at hindi kasama ang gawa, sabi mo, at ngayon inaamin mo na ang pananampalataya at gawa ay hindi pwedeng maghiwalay, ano ba talaga ang dapat naming paniwalaan? Pananampalataya lang o pananampalatayang may gawa ang makapagliligtas? Sabihin, ano pala talaga ang unawa mo sa Ephesians 2:8-9? Yan pa rin ang sagot ko sa'yo. Kasi parang hinihiwalay mo. Kapatid, sumagot ka sa tanong. Sumagot ka. Nalilito ka na eh. Umiiwas ka sa tanong eh. Umiiwas ka eh. Hindi ako umiiwas, kaibigan. Never akong umiiwas sa tanong. Hindi ka sumasagot sa categorical eh. Ulit. Okay, ito bago kong tanong na lang sa'yo kung di mo yung kayang sagutin. Hindi, huwag mo. Kaibigan, lagi kitang naririnig sa ganyan na hindi ko kayang sagutin. Lahat ng mga kausap mo ay wala ka namang sinagot eh. Sige, ito bago kong tanong sa'yo. Ito tanong ko sa'yong bago. Tanong ko sa'yo, si Kristo ba, pumapayag ba siyang tawagin siyang Panginoon ng isang mananampalataya kung wala itong gawa at hindi sumusunod sa mga utos? Payag ba si Kristo? O hindi siya payag? Kaibigan, ipinasok mo ngayon ang gawa. Tama ang sinabi ng talata. Bakit mo ako tinawag na Panginoon o hindi ka naman sumusunod sa aking mga sinasabi at iniuutos? Asan ba talaga ang gawa na sinasabi mo? Okay, ganito. Sa makatuwid, therefore, tanggap mo pala na si Kristo ayaw niyang magpatawag na Panginoon kung ang isang tao ay walang gawa. Tama ba ito o mali? Tama, ayan, nakasulat niya. Amen. Kaibigan, kasi marami ang tumatawag sa kanyang pangalan Panginoon, hindi naman sumusunod sa kanyang gawa. Sa makatuwid, bro, sa makatuwid, inaamin mo na kailangan pala ng gawa at si Kristo, pumapayag siyang tawagin siyang Panginoon ng isang tao kung meron itong gawa at sumusunod sa mga utos. Tama ba ito o mali? Tama yan, kaibigan. Ang bunga ng mga Kristiyano ay Galatians 5:22. Hindi ko tinatanong yung bunga. Ang tinatanong ko, kaligtasan kasi pinag-uusapan natin eh. Huwag ka tumakbo sa bunga. Ngayon, okay. Ngayon, tanggap mo pala na si Kristo ayaw niyang tawagin siyang Panginoon ng isang tao kung ito'y hindi sumusunod sa kanyang mga utos. Therefore, sa makatuwid, si Kristo ayaw niya ng may pananampalataya lang pero walang gawa. Tama ba ito o mali?
Sino ang tinutukoy mo? na Tama ba walang ito gawa? o mali? Sabi ka. Sumagot ka. Tama yan, kaibigan. Amen. Hindi Amen. pa rin tayo pupunta. Ang pananampalataya na walang gawa ay patay. Amen! Pero Ibig sabihin sa sino ang makatuwid, tinutukoy mo? tanggap mo na ngayon Walang gawa. na ang kaligtasan ay kailangan ng gawa at ang isang tao ay malalaman na nasa katotohanan siya sa pamamagitan ng gawa at hindi sa pananampalataya lamang. Tanggap mo na! Tama ba ito na tinanggap mo na? Tama ito o yan, mali? kaibigan. Tama yan, kaibigan. Okay, okay. Wala na tayong pag-uusapan. Tinanggap mo na. Tama yan, sabi mo, di ba? Tama, yes. Okay, okay, ganito, ganito. Ngayon, pakinggan mo muna, pakinggan mo muna. Wait lang. Oh, patatanungin kita, wait lang. Ngayong tinanggap mo na na tama, na kailangan pala ng gawa, at ang pananampalatayang walang gawa ay patay. Ngayon, tanggap mo na ang taong may gawa ay nasa katotohanan, at ang Yes. gawa, pumapayag si Kristong tawagin siyang Panginoon ng taong sumusunod sa kanyang mga utos. Yes. Sa makatuwid, tanggap mo na patay ang pananampalataya at hindi ka kayang iligtas ng pananampalataya lang. Salamat Yes. sa iyo, kapatid, sa pagtanggap mo. Ginigiba mo na yung aral mo ngayon na faith alone.